lalaki na naka-jacket ng itim ang laman ng sakyan at nang titigan ko ng mariin ang itsura nito ay bigla akong kinilabutan. Ito ang lalaking pumasok sa loob ng shop namin ni Xavier. Kinakabahan akong umayos muli ng upo sa passenger seat at saka tumingin saglit sa unahan. Love, yung taong nasa likuran natin, nakikilala ko siya. Kinakabahan ko sabi sa kanya. Siya yung pumasok sa shop natin at muntik nang gumawa ng masama sa akin. Nanginginig ang boses ko habang ikinukwento ko ang bagay na iyon kay Xavier at pati ang bukong katawan ay kinakabahan sa katotohanan ng maaaring may mangyaring masama sa amin ngayon na dalawa dahil sa taong iyon. Hindi sumagot si Xavier at nakita ko siyang seryosong nakatingin sa daan at maigpit ang hawak sa manibela nito. Kung siya nga ang taong pumasok sa shop natin, ang ibig sabihin ay hindi tumigil ang mga kasama nito hanggang hindi tayo nahanap kung nasaan man tayo ngayon. Anong gagawin natin ngayon, love? Hindi ko maiwasang matakot ng mga oras na iyon. Kumapit ka na maigi sa handle, love. Bibilisan ko ang pagmamaneho para lumayo ang distansya niya sa atin. Kapag alam ko makakaliko ako sa ibang parte, ay gagawin ko para mailigaw natin siya. Kung hindi ko naman magawa ang una kong plano, ay magpapatuloy tayo sa biyahe hanggang sa bayan at doon ko siya haharapin. Napatingin ako sa mga mata ni Xavier matapos itong magsalita. Seryoso ba talaga ito nang sabihin itong haharapin ito ang masamang taong iyon kapag nasa bayan na kami? Paano kung may baril itong dala? O kaya ay may iba itong gawing masama kay Xavier habang kaharap niya ito? Hindi ko alam kung paano ko siya pipigilan na gawin ang bagay na iyon pero hindi ako papayag na mag-isa lang itong makikipag-usap sa masamang tao na iyon. Sasamahan kitang harapin ang taong iyon, love. Hindi ako papayag na ikaw lang ako mausap sa kanya. Saglit akong nilingon ni Xavier at muli itong naging seryoso sa pagmamaneho. Katulad ng sinabi ni Xavier ay binilisan nito ang takbo ng kotse namin kaya kumapit ako ng maigi sa handle ng sasakyan. Takot at pinagsamang kaba ang siyang bumabalot sa akin ng mga sandaling iyon. Hindi ko maiwasang mangamba sa kahihinatnan ng ginagawa ni Xavier para lang makaligtas kami sa kamay ng masamang tao na gusto kaming saktan. Halos sumabay sa bilis ng pagpapatakbo ni Xavier ng kotse ang kaba ng dibdib ko. Anumang oras ay maaari kaming mahulog sa matatarik na lugar na dinaraanan namin. Ang sasakyan naman na humahabol sa amin ay patuloy lang sa paghabol sa amin. Manakanak ay tinitingnan ko si Xavier at kung ano ang reaksyon nito sa mga nangyayari. Seryoso ito at hindi man lang kakikitaan ng takot sa gwapo nitong mukha. At nawala lang ang pagiging seryoso nito nang bigla itong magpreno at ibaling ang sinasakyan naming kotse sa isang pakurbang daan. Dahilan kung bakit nagpatuloy ang kotseng humahabol sa amin. Ngunit hindi gumana ang unang naisip ni Xavier na planong ito. Dahil hindi namin inaasahan na ang binalingan naming daan ay makipot at hindi kakasya ang kotseng minamaneho ni Xavier. Kaya napahinto din kami ng lumaon. Nang lingunin namin ang kotseng nasa likod namin, ay nakahinto na ito sa likuran namin at hindi bumababa ang sakay nito. Xavier! Kumapit ka, love. Bubungguin natin ang sakyan niya hanggang sa mahulog ito sa bangin. Yun na lang ang tangang paraan para makalayo tayo sa kanya. Determinadong sabi ni Xavier sa akin na lalong nagpalakas ng takot ko. Love! Papatayin natin siya? Hindi ko makapaniwalang tanong sa kanya. Pag hindi natin siya naunahan, ay tayong papatayin niya, Monica. Hindi ko hayaang may mangyaring masama sa'yo, sa ating dalawa. Kaya please, sundin mo na lang ako, love. Pakiusap ni Xavier sa akin. Alam kong yun na lang naisip na paraan ni Xavier at katulad niya ay hindi ko rin kaya makitang may mangyaring masama sa isa sa amin. Kaya labag sa loob ko ang naisip niyang paraan para lang makatakas kami sa masamang taong iyon. Ay pumayag na din ako. Mabilis na inatras ni Xavier ang kotse namin pabalik para bungguin ang kotseng gamit ng umahabol sa amin. Halos mapasubsob ako sa harapan ng kotse ni Xavier nang subukan nitong banggain na isang beses ang nasa likod naming sasakyan. Wear your seatbelt, love! Utos ni Xavier sa akin na agad ay sununod ko naman. At hindi pa nakakaabante si Xavier para bungguin ang kotseng nasa likod namin, ay bigla na lang ang pagkalabog ng bumper ng kotse namin sa likuran. Napatingin ako kay Xavier na bakas na ang galit sa mukha nito. Binangga din kami ng kotseng nasa likod namin bilang ganti sa ginawa ni Xavier. At muli ay gumanti si Xavier. At sa pagkakataong yun ay malakas ang naging impact sa kotse ng kalaban namin.
Muntik na itong mahulog sa bangin. Buti at nakabig siguro na masamang taong nagmamaneho nito ang sasakyan kaya hindi ito tuluyang nahulog. Ganoon na lang ang takot na sunod kong naramdaman nang makita ko ang lalaking iyon na sakay ng kotse na binunggo ni Xavier na nagpumulit lumabas paalis ng sinasakyan nitong kotse. May bitbit itong isang baril at nakatutok sa sakyan namin. Huminto ang paghinga ko nang makita kong pati Xavier ay nagulat nang makita nitong papalapit na ang masamang taong humahabol sa amin. Naramdaman ko ang paghawak ng mahigpit ni Xavier sa isa kong kamay habang hinihintay namin na kusang lumapit ang taong iyon sa bintana ng kotse namin. Nagtitigan lang kami ni Xavier na parang sinasabi namin sa isa't isa na kaya namin malagpasan ang pagsubok na ito sa buhay namin. Baba! Hindi nagtagal ay narinig naming sigaw ng masamang taong sakay ng kotseng malapit ng mahulog sa bangin. Umatras ito para bigyang daan ang pagbaba ni Xavier. Hindi niya ako pinayagang bumaba ng kotse. Yun ang mahigpit nitong bilin sa akin. Pati ikaw, na anak ni Manuel, bumaba ka! Galit na utos nito sa akin at nang hindi ako sumunod, ay nagpaputok ito ng baril na nakaturo sa direksyon pataas. Tiningnan ko si Xavier na nasa gilid lang ng lalaking nagpaputok ng baril at nakita ko base sa ekspresyon ng mukha ni Xavier na pinapayagan na niya akong bumaba ng kotse dahil maaari ako mapahamak kapag hindi ko ginawa ang bagay na iyon. Habang takot na takot ay dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kotse para makalabas ako. Nang makalabas na ako ay doon ko nakita nang malapitan ang itsura ng taong nagtangka sa buhay ko. Ilang linggo na ang nakararaan. Lumapit ka dito, bilis! Muli nitong sigaw na utos sa akin. Sa lisahan nitong tinutok ang baril na hawak nito sa amin ni Xavier. Para niyo na pong awa. Hayaan niyo na po kami ni Xavier na makabalik ng Manila. Pagdating po doon ay saka namin naayusin na naging problema ng magulang ko sa inyo. Kung kailangan ibenta namin ang mga ari-arian namin, lahat, para lang mabayaran kayong lahat ay gagawin namin. Pangako ko sa kanya na tinawanan lang nito. Ibebenta ng mga magulang mo ang ari-arian nyo para ibigay sa amin? Nagbibiro ka ba? May panguyam na sagot nito sa sinabi ko. Alam mo bang dahil sa mga magulang mo ay namatay ang anak ko? Malakas at galit na galit nitong sigaw sa akin. Naalala ko ang sinabi ni Xavier sa akin na isa sa mga empleyado na nagtayo ng union para gantihan ng mga magulang ko ay namatayan ng anak. Hindi raw na ipagamot ng mga ito ang anak nila dahil sa hindi pinansin ni Daddy ang pakiusap nito na pabalihin para may pang-admit ito sa ospital. Humihingi po ako ng tawad sa nangyari. Malungkot kong sabi sa harap niya, maski ako hindi ko maisip na gagawin ng mga magulang ko ang ganoong bagay. Wala man lang itinarang awa ang mga ito sa empleyado na nagtatrabaho na ng ilang taon sa kumpanya namin. Hirap kong tiningnan si Xavier na hindi makagalaw sa tabi ng lalaki may hawak na baril. Anumang oras kasi maaari nitong iputok ang baril kapag isa sa amin na Xavier ang gumalaw. Patawad! Tumawa ito ng nakakaloko at saka itinutok sa ulo ni Xavier ang dulo ng baril na hawak nito. Hindi na may babalik ng paghingi mo ng tawad ang buhay ng anak ko. Kaya mas mabuti pang patayin ko na lang kayong dalawa ngayon para makaganti ako sa mga magulang mo. Kapag nalaman ng mga Montefalco na nadamay ang bunso nilang anak na dahil sa'yo, tsak na mabubulok sa kulungan ng mga magulang mo. Muli itong tumawa na nakakatakot at hindi ko na napigilang mawala ng pag-asa ng mga sandaling iyon na makakatakas pa kami ni Xavier mula sa masamang lalaking may hawak ng buhay namin ngayon. Hindi ako humihinga habang nakatutok sa ulo ni Xavier ang dulo ng baril. Wala din ako nababakas na kahit anong indikasyon na may gagawing ibang bagay si Xavier. Hanggang sa mabilis nitong hinawakan ng dulo ng baril na hawak ng lalaki at nagpambuno ang mga ito. Napatakip ako ng bibig habang pinapanood si Xavier na nakikipag-agawan ng baril sa lalaking gustong pumatay sa amin. Xavier! Tawag ko sa pangalan niya at parang unti-unti ako mabubuwal sa takot nang itinulak ng lalaking iyon sa Xavier at napasubsob ito sa lupa. Muli nitong itinutok ang baril sa aming dalawa ni Xavier at galit na tumitig sa aming dalawa. Ikaw na lang munang uunahin kong patayin dahil sa mga magulang mo naman ang punot dulo na lahat ng ito. Sigaw niya sa akin na nagpatigil ng mundo ko. Umatras ako nang umatras palayo sa lalaking iyon at hindi ko namalayan na nasa dulo na pala ng lupa ang isa kong paa at
Ang susunod na apa ko ay sa isang matarik na bangina ang huhulugan ko. Sige, ganyan nga. Ikaw na mismo pumili ng pwesto na huhulugan mo para mas masaya. At mula doon nakita ko siyang sumubsob sa lupa, padapa, dahil sa sinipa siya ni Xavier ng patalikod. Sobrang gulat ay nagalaw ko ang isa kong paa at napaatras ako dahilan kung bakit nahulog ang kalahati ng katawan ko sa bangin. Ngayon ay nakakapit na lang ako sa isang bato na nakausli. Xavier! Sigaw ko sa kanya. Hindi ko makita ng buo ang nangyayari sa dalawa dahil sa pinipilit kong patatagin ang katawan ko habang nakalambitin ako para hindi tuluyang mahulog. At ganoon na lang ang gulat ko nang makita kong gumulong ang lalaking may hawak ng baril patungo sa isa pang lugar kung saan may matarik na babagsakan. Napahawak din ito sa mga batong nandoon pero hindi katulad ng kinakapitan ko ay isang maliit lang na bato ang naapuhap nitong hawakan. Monica! Narinig kong tawag ni Xavier sa pangalan ko. Nabuhayan ako ng loob na makita kong maayos ang kalagayan nito habang ang lalaking nagtatangka sa buhay namin dalawa ay nasa panganib ngayon. Akin ang kamay mo, love. Samo ni Xavier na halatang pagod na rin ang katawan. Pinilit kong abutin ang kamay niya. Kahit na halos manhid na mga kamay ko, kakahawak sa batong nagsalba sa buhay ko. Hindi ko agad makuha ang kamay ni Xavier dahil sa maaari din itong mahulog sa bangin katulad ko kapag nagpumilit itong abutin ng mga kamay ko. Ang mga kamay na lang namin ang tanging mag-uugnay sa amin sa mga oras na ito para ako mabuhay at makaligtas. Pinilit naming abutin ang isa't isa at kahit na hirap na si Xavier ay hindi ko siya nakitang sumuko. Napaluha ako sa tagpong iyon ng buhay namin. Hindi ko akalaing itataya nito ang sariling buhay para lang mailigtas ako. Abutin mo ang kamay ko, love. Please. Pagsusumamo nito, hirap na din akong kumapit ng mga sandaling iyon sa bato at pakiramdam ko'y anumang oras ay makakabitaw na ako. Ang sakit ng balikat ko at ang mga braso ko ang siyang nagpapahirap sa amin para maabot ko ng tuluyan ng mga kamay ni Xavier. Nang humupa ang takot sa puso ko dahil alam kong hindi ito makakatulong para makalis ako sa kinalalagyan ko ngayon, ay nilakasan ko ang loob ko. Lahat ng lakas na natitira ko ay binuhos ko na para lang maabot ang isang kamay ni Xavier. At nang matagumpay kami ay mahigpit na hinawakan ni Xavier ang isa kong kamay para may akyat ako pabalik sa taas. Halos kapusin kami ng hininga pareho nang mahila ako ni Xavier at makabalik sa taas kung saan kitang-kita namin kung paano naghihirap ang taong ilang ulit nang nagtangka sa buhay ko. Parang nagluwag ang paghinga ko nang makita ko ang tagpong iyon. Hindi man ako makaligtas ngayon at mamatay ako sa lugar na ito. Sisiguraduhin kong hindi basta-basta matatahimik ang mga buhay niyo, lalo na mga demonyo mong mga magulang. Galit na sigaw nito habang nanlilisik ang mga mata nito. At ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang kusa na itong nahulog sa matarik na bangin habang sumisigaw ng tulong. Hinilig ni Xavier ang ulo ko para hindi ko tuluyang maisip kung ano maaaring itsura ng taong iyon matapos itong mahulog sa bangin. Marahil ay patay na ito ngayon at yun ang isa sa hindi ko malilimutang pangyayari sa buhay ko. Ang makasaksi ng ganitong klaseng tagpo kung saan nabawian ng buhay ang isang taong hindi namin gustong mamatay. Pero dahil sa kagagawa nito, ay ito na mismo ang humanap ng sarili nitong kamatayan. Nagulat kami ni Xavier ng ilang minuto pagkatapos ng aksidente ay dumating sila Manong Lito sa lugar kung saan nahulog ang taong sumunod sa amin nang umalis kami sa village. Nag-alala daw si Manong Lito na baka may mangyaring masama sa amin hanggang hindi pa kami nakakababa ng Kapatagan. Kaya sinundan nila kami kasama niya sila Sandro at ang isa pang lalaki na may-ari ng sinakyan nilang owner pababa ng Kapatagan. Hinayaan na nila kami makaalis para hindi na kami madamay pa sa investigasyon. Sasabihin na lang nilang aksidente ang lahat, kaya nahulog ang lalaking nakaharap ni Xavier kanina. Habang nasa biyahe kaming dalawa at nasa kabayanan na, ay pareho kaming tahimik. Hindi ko naman siya magawang kausapin dahil parang ang lalim ng iniisip niya. Ang pagiging tahimik niya ay bunga na rin siguro ng sinabi ng lalaking nahulog kanina sa bangin, na kahit mamatay ito ay hindi pa rin matatahimik ang buhay namin dalawa at ng pamilya ko. Sunod kong narinig ang pagtunog ng cellphone ni Xavier at doon ko naalalang buhayin din ang cellphone ko.
para makatanggap ng mga messages kung meron man. We're here at La Union. Medyo malayo na rin ang nabiyahe namin ni Monica. Yes, we need help kuya. Napalingon ako nang sabihin iyon ni Xavier. Sino bang tinawagan nitong kuya? Si Sir Knight kaya? Sa mansyon muna kami tutuloy ni Monica hanggat hindi ko pa naayos ang problema. Kamusta pala ang pamilya ni Monica? Hindi nakawala sa pandinig ko nang tanungin ito ang kalagayan ng pamilya ko. Kaya saglit akong nakinig sa usapan ng dalawa. Okay, mabuti kung ganoon. Thank you kuya. Yun lang ang huling sinabi nito sa kausap sa kabilang linya at pinatay na nito ang tawag. Love, sinong kuyang kausap mo? Hindi ko na napigilang itanong sa kanya. That's Kuya Knight. Sa kanya ako humingi ng tulong para bantayan ng mga tao namin ang bahay niyo sa Antipolo. Hindi ko na sinabi kay Kuya Hunter ang lahat, pati kay Nicole. You knew the reason. Saglit ako natahimik at tama nga pala ang hula ko na si Sir Knight ang tinawagan nito kanina lang. Mabuti na lang at hindi na nito nabanggit sa mag-asawang Hunter at Nicole ang naging problema namin. At mag-aalala pa ang mga ito lalo na si Nicole na kagagaling lang din sa traumang pinagdaanan nito kay Liza. Narinig ko na sa mansyon ninyo tayo uuwi. Singit kong tanong sa kanya. Yeah, mas mainam kung nandun ka kasama ako. Hindi ako mapapalagay kung hindi tayo magkasama. Thinking what happened earlier made me feel afraid for you. Pero baka magulat ang mga parents mo kung bakit mo ako kasamang uuwi sa mansyon nyo. Kung doon na lang kaya ako sa condo mo idiretso. May mga security naman doon kaya hindi makakapasok ang sino man na magtatangka sa buhay ko. Depends ako. My answer is no. Kung nasan ako'y nandoon ka din dapat. And it is better for us to stay in the mansion until we finally work on the problem we need to fix. Sa Antipolo, hindi mo ba ako pwedeng doon na lang iuwi? Hirit ko pa sa dulo pero tinignan lang ako ng mariin na Xavier at saka nito pinagpatuloy ang pagmamaneho. Sigurado ako na gagawin pa rin ito ang unang plano nito na sa pansyon kami pansamantalang tumuloy hanggat inaayos pa namin ang problema ko sa pamilya. Knowing him, alam kong hindi mo basta-basta mababago ang una nitong desisyon. That's him, the furious Xavier Montefalco. Sa Montefalco Mansion. Nang makarating na kami ng Manila ay noon lang lumuwag ang kalooban ko dahil alam kong nalagpasan namin ang maaari namin pagdaanan na pagsubok para makabalik sa pamilya namin. Madalas kong marinig na may kausap sa cellphone si Xavier at puro tungkol sa mga taong may kinalaman sa kaguluhan na nangyayari sa amin ngayon ang tinutukoy nito sa mga tawag. Hindi ko na siya tinanong pa at sinabi niyang ito na ang bahala sa lahat. Basta wag lang daw akong lalayo sa tabi niya na sa totoo lang ay wala talaga akong balak na gawin. May nangyari na sa amin dalawa. Nakuha na niya ang gusto niya sa akin at inamin na rin namin sa isa't isa ang nararamdaman namin kaya sa tingin ko ay valid naman na mga reasons iyon para manatili ako sa tabi niya kahit na hindi pa kami kasal. Nangako naman siya sa akin na pagkatapos ng gulong nangyari sa pamilya ko ay magpapakasal kami. Yun na at ang pinakamasayang sandali ng buhay ko, ang ikasal sa kanya at makasama ito habang buhay. Katulad ng napag-usapan namin, ay sa mansyon nga ako ng mga Montefalco iniuwi ni Xavier. May inutusan na lang itong katulong sa mansyon ng mga magulang nito para kunin ang mga gamit ko sa kondo. Noong una'y kinakabahan ako sa maaaring sabihin ng mga magulang niya kung bakit kailangan kasama niya akong umuwi sa mansyon. Pero nasabihin sa akin ni Xavier na nasabi niya sa mga magulang nito na kasama niya akong uuwi at natuwa daw ang mga ito ay medyo nawala ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung totoo talagang natutuwa ang mga ito at bigla na lang ay nagkaroon ng babaeng iuwi sa mansyon nila ang bunsong anak nila na si Xavier. Samantalang ilang araw lang itong nawala sa kanila. Nagtiwala naman ako kay Xavier na hindi niya ako pababayaan pagdating sa mansyon ng mga magulang nito. Kaya pumayag na din ako sa gusto nitong mangyari. Ilang minuto nga ang lumipas simula nang pumasok ang kotseng sinasakyan namin sa isang exclusive subdivision sa Manila na isa na ata sa pinakamahal na lugar kung saan ka maaaring magtayo ng bahay sa syudad. Naglalakihan ng mga bahay na nakatayo dito. May mga bahay din na kasing laki ng bahay ng mga magulang ko pero nang tumapat ang kotseng gamit namin sa isang kulay puti at gray na malaking mansyon ay doon ako nalula. Napakalaki ng mansyon ng mga Montefalco. Kung tutuusin ay hindi na ako dapat pang magtaka kung bakit ganito kalaki ang bahay ng mga magulang nito.
Kilala sa mundo ng pagnenegosyo ang mga magulang ng tatlong lalaking Montefalco. Ang panganay nitong kapatid ay may sariling airline company na isa na ata sa pinakakilala sa buong mundo dahil sa bagong modernong mga eroplano na gamit ng Montefalco Airline sa iba't ibang international flight nito. Ang kapatid naman nito si Hunter ay kilala naman sa mundo ng negosyo bilang isang magaling na hotelier sa Pilipinas. Marami itong mga branches ng hotel na itinayo sa loob at labas ng Pilipinas na tinatawag na Hotel Montefalco. Bukod doon ay ang tatlong mga anak ni Mr. Leonardo at Agnes Montefalco ang nagpapatakbo ng kanilang family business na kilala bilang Montefalco Holding Company. Hindi basta matalo ng mga naglalakihang negosyante ang kumpanya ng mga Montefalco pagdating sa pagmamaniobra ng mga naglalakihang stocks sa market. Dahil doon ay kinaiinggitan ng pamilyang ito dahil sa pinagsama-sama ang mga talino ng lalaking Montefalco pagdating sa pagnanegosyo. Kaya nang nakilala ko si Xavier sa agency na pinagtrabahuhan namin ni Nicole, ay hindi ko na napigilan na humanga sa taglay nitong talino sa pag-handle ng mga negosyo nito. Kahit palagi itong laman ng bar o mga galaan sa metro, ay kahit kailan ay hindi ito nagkaroon ng problema sa mga negosyo nito. Nang huminto ang kotseng sinasakyan namin sa mismong entrance door ng mansyon ng mga Montefalco, ay bigla na naman ako sinipa ng kaba. Napatingin ako saglit kay Xavier na kaalis lang ng seatbelt sa katawan nito. Nahuli niya ako nakatitig sa kanya. "Love, may problema ba?" Tanong niya sa akin. Habang nakadukwang na ito sa akin at ito pa mismo nagtatanggal ng buckle ng seatbelt ko sa katawan. Ano kasi? Kinakabahan lang ako sa pwedeng sabihin ng mga magulang mo sa akin kung bakit ako nandito, kasama ka. Paliwanag ko sa kanya. I told you earlier, wala kang dapat na ikatakot. Kung paalisin nila tayo dito at may sasabihin silang hindi maganda sa'yo, kaya kitang ibili ng kahit ilang bahay na matatawag natin atin. Buong pagmamayabang na sabi nito sa akin. Hindi naman problema sa akin kung saan kami tumira na dalawa. Ang mahalagay magkasama kami. Yun lang ang hiling ko. Ikaw talaga? Nakuha mo pa talaga magbiro? Kinakabahan na nga ako dito. Reklamo ko. You don't have to. Magugustuhan ka nila, Dad and Mom. I promise you that. Napabuga na lang ako ng hangin pagkatapos nitong sabihin ng mga bagay na iyon na nagpabawas naman kahit paano ng kaba ko. Ito ang unang beses na ipapakilala ko ng isang lalaki sa magulang nito at alam ko na ito na ang una at huli dahil siya na magiging asawa ko at magiging Xavier Montefalco ako. Pangako yan. Magkahawak kaming pumasok sa loob ng malaking mansyon ng mga Montefalco. Sa interior design pa lang sa receiving area ay talagang mapapawaw ka na. Pwede pala talagang mangyari na makita mo ang mga imposibleng bagay na katulad dito sa ganitong pagkakataon. Halos hindi ko alam kung saan ako titingin na panig na mansyon dahil sa sobrang ganda nito. Pakiramdam ko tuloy ina sa isa kong fairy tale at ako ang prinsesa. Si Xavier naman ang prinsipe ko. Napahawak pa ako sa braso niya habang palingalinga sa loob ng mansyon hanggang sa lumabas ang isang medyo may edad na babae at nakangiti nito kaming sinalubong ni Xavier. Sir Xavier, naku, nakauwi ka na pala. Tsak na matutuwa ang magulang mo pag nalaman na nandito ka na. Hindi nito nakalimutang sulyapan ako pagkatapos at tinapunan ng ngiti na hindi naman masaya pero hindi rin naman galit. Saktong ngiti lang na ibinibigay ng isang tao kapag may isa siyang bagong tao na nakita o nakilala ng biglaan. Manang Fe, this is Monica Aguirre, my fiancé. Agad ako napatingin kay Xavier nang sabihin nito ang salitang fiancé bilang pagpapakilala nito sa akin. Sa pagkakaalam ko ay hindi pa naman niya ako niyayayang magpakasal personally na may sing-sing at sa isang romantic na lugar. Bakit bigla na lang ay naging fiancé niya ako? Nangingiti kong tanong sa sarili. Napatakip pa ng labi ang may edad na babae at saka masayang tumingin muli sa akin. Naku, tsak na doble ang tuwa na magiging mga bianan mo iha kapag nalaman nilang ikaw magiging manugang nila. Masaya nitong sabi sa akin na ikinatuwa ko naman na kahit paano ay nakalimutan ko ang kabang nararamdaman ko sa pagharap namin ng mga magulang ni Xavier. Where they are? Narinig kong tanong ni Xavier sa may edad na katiwala. Hindi pa rin niya binitiwan ang isa kong kamay kahit na nasa loob na kami ng mansyon ng mga magulang nito. Nasa dining area sila at kasalukuyang kumakain ng early dinner nilang mag-asawa
Sir Xavier, pupuntahan na lang namin sila. At hindi na nga nagpapigil si Xavier at hinilan niya ang kamay kong hawak pa rin ito, dahilan kung bakit nagpatianod na lang ako sa paglalakad kasama ito. Tiningnan ko pa ng isang sulyap si Manang Faye habang papalayo kami ni Xavier at hindi maalis ang ngiti nito sa aming dalawa. Love, bulong ko. Pinigil ko siya saglit sa pagpasok sa entrada ng maluwang na dining area ng mansyon. Napatigil din sa paglalakad sa Xavier at nilingon ako. Bakit, love? Takang tanong nito. Sigurado ka ba talaga sa gagawin natin na ito? Paninigurado ko sa kanya. Isang matamis na ngiti ang isinagot niya sa akin at saka ito muling nagsalita. Hinaplos pa niya na banayad ang mukha ko. Opo, sigurado ako sa gagawin ko. Ikaw ba? Sigurado ka na ba sa akin? Biglang naging seryoso ang titig at boses ni Xavier nang tanungin niya ako. Hindi ko inaasahan ang tanong niya pero syempre malamang na ang isasagot ko sa kanya ay oo dahil kinuha na niya ang lahat sa akin, ang katawan at ang puso ko. Ngayon pa ba ako magdadalawang isip na sumama sa kanya? Tumango ako, pagdaka sa kanya at ngumiti. Hindi ko aakalain na darating kami sa ganitong sitwasyon ni Xavier na mamahalin namin ng tunay ang isa't isa. Na mawala na ang lahat sa amin basta magkasama lang kami ay sapat na. Oo naman, sigurado na po ako sa iyo, 101%. Nakangiti ko sagot sa kanya na ikinasingkit ng mga mata nito dahil sa saya. Naramdaman ko ang pagigpit ng hawak na Xavier sa isa kong kamay nang magsimula na muli kami maglakad papasok sa dining area at doon bumungad sa amin na mag-asawang Montefalco. Parehong napatigil sa pagkain ng mga ito at tumunghay sa amin ni Xavier habang papalapit kami sa malaking mesa ng dining area. Hindi rin nakawala sa paningin ko ang pagtitig ni Madam Agnes sa mga kamay namin ni Xavier na hindi pa rin mapaghiwalay kahit na nasa harapan na kami ngayon ng dalawang mag-asawang Montefalco. San? Tawag ni Sir Leonardo kay Xavier. Saglit na binitawan ni Xavier ang kamay ko na hawak nito at saka yumakap sa ama nito. Where have you been? Ilang araw kang hindi namin makontak? Reklamo nito. I've been with Monica since last week, Dad. Sagot nito sa ama at doon ito bumaling ng tingin sa akin. Sunod namang nilapitan ni Xavier ang ina nito na si Madam Agnes at hinalikan sa pisngi at pagkatapos ay yumakap naman ito ng mahigpit sa anak. Pinag-alala mo kaming lahat dito sa bahay. Lalo na ang dalawa mo mga kuya at hindi ka nagsabi kung saan ka nagpunta ng ilang araw na nawala ka. I'm sorry, Mom. May importante lang kasi kaming pinuntahan ni Monica at biglaan din na naging pag-alis namin kaya hindi na ako nakapagsabi sa inyo. Dad, Mom, I want you to meet Monica. She's my fiancé. Monica, love, they are my parents. Saglit na nawala ako sa wisyo at napangiti lang ako sa kanilang dalawa nang ngumiti si Madam Agnes sa akin at minostra na lumapit ako sa kanya. Para akong isang bata na hindi mapakali kapag lalapit na sa isang taong alam kong unang beses ko pa lang na nakita sa buong buhay ko.